Mga kabadgetarian, ang tanong, meron ba kayong pera nakaimbak just in case na may emergency? May magkasakit, mawalan ng trabaho. Kung yan ang gusto mong malaman, paano tayo magkaka-emergency fund? Naku, pag-usapan natin to. Hi there, dear Singkitan, your pambansang wealth coach. Ngayon, 2025 to 2026, may bagong pag-aaral po na may mga Pilipino na natututong mag-ipon at nagkaroon na po ng emergency fund. At karamihan po sa kanila ay may 50,000 pesos na itabi. Naku, magandang ipon yan. Pero ang tanong, sapat na ba yan para sa emergency fund? Alam nyo ba, ayon sa ulat po, 2 sa 10 Pilipino po ay natututo na pong mag-ipon. At tumatagal ng 3 buwan na ang kanilang tinatawag na emergency fund. Ibig sabihin po, 8 sa 10 kulang pa sa proteksyon. At syempre, wala pang mga tinatawag na fallback. Kaya nga, ang ending po nito, habang tumataas po ang gastos, lumiliit po ang proteksyon kung maliit din ang iyong emergency fund. Kaya, anong dapat ang gawin natin para tayo ay magkaroon ng emergency fund? Ang emergency fund po ay pangailangan po natin, lalo na pag sa panahon ng kagipitan. Ang pinaka-ideal po talaga ay at 3 buwan hanggang 6 na buwan. 3 buwan hanggang 6 na buwan. Sige, syempre, mag-uumpisa tayo sa unang buwan. Pero pagkatapos yung 3 buwan, 6 na buwan. Why? Just in case, pag may mangyari po sa atin, ay syempre, meron tayong dudukutin. At syempre, pangalawa, magkano naman kailangan po? Depende naman sa lifestyle mo. Kung single ka, di ba, walang dependent, syempre, mas maliit. Kung may asawa at anak ka at umaasa sa iyo, syempre, dapat mas malaki. Huwag mong tignan yung specific amount. Tignan mo na lang kung magkano ginagastos mo buwan-buwan. So, ang tanong, paano po natin simulan at palaguin ang ating emergency fund? Una, ilista muna natin ang mga essentials. Yung tubig, kuryente, yung kailangan lang. Di ba? Yan lang muna gagastusin. Pangalawa, ipon bago gumastos. Mag-ipon muna tayo ng emergency fund bago tayo gumastos. Pag unahin natin ang gastos bago emergency fund, ay nako, walang matitira. Pangatlo, gumawa tayo ng spending envelope. Upa, may envelope. Kuryente, may envelope. Diba? Pagkain, may envelope. Pag sumweldo, ilagay muna sa envelope. At rule number 3, sikapin natin makabuo ng 1 buwan, pagkatapos ng 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 6 na buwan, at palaki ng palaki. Kaya mga kapatid, kung wala ka pang emergency fund, ang kailangan mo na talaga ay mag-umpisa. Pero paano mag-umpisa? Mag-umpisa ka sa maliit para pagdating na panahon, ito rin ay lalaki. Sana nakatulong tong episode na ito at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.